Isang mapagpalang araw na naman po mga kapatid at muli tayong mag-aaral ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos na ating pag-aaralan, ating po ito kukunin sa Ebanghelyo ng ating Panginoon ayon kay San Mateo, Kabanata 10, talata 32 hanggang 33. Ito po ay tungkol sa pagkakilala kay Kristo. Ang sabi po dito, ang sinumang kumikilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kikilalanin ko rin naman sa harapan ng aking amang nasa langit. Ngunit ang magtatwa sa akin sa harapan ng mga tao ay itatatwa ko rin naman sa harapan ng aking amang nasa langit. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po mabuting balita ng ating Panginoon. Ang papuri, ang pagsamba ay para lamang po sa Kanya. Yan. So dito yung ating pag-aaralan, ito po ay tungkol sa pagkakilala sa ating Panginoon at doon naman sa mga taong kilala ang Panginoon pero kinakatwa nila yung ating Panginoon. So sa anong pamamaraan? Napakalaga sa atin bilang mga naglilingkod sa Panginoon na kilalanin natin ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Kasi hindi natin may bibigay yung the best, hindi natin may bibigay yung nararapat na paglilingkod sa Diyos na ito kung hindi natin siya kilala. Kaya nga patuloy tayo na nakikinig ng salita ng Diyos at hindi lamang natin pinakikinggan yung salita ng Diyos na ito, kundi ang salita ng Panginoon, ipaparanas ito ng Diyos sa bawat isa sa atin upang ating tulubusan na maunawaan yung kanyang salita. Kasi unless na hindi natin maranasan sa buhay natin yung salita ng Diyos, hindi natin itulubusan na mauunawaan sa buhay natin. Hindi natin makikita yung tunay na leksyon, ang tunay na gustong ipaabot ng Diyos sa bawat isa sa atin. So hindi lamang yun na ipaparanas ng Panginoon yun upang atin ding mai-apply sa buhay natin yung mga bagay na natutunan po natin. So ipinapa-experience sa atin yung salita ng Diyos upang ma-apply din natin yung mga bagay na natutunan natin sa Panginoon. So maraming tao na kilala ang Diyos pero kinakatwa naman sa pamamagitan ng kanilang pamumuhay. Diba? Maraming taong ganyan. Kapag nasa prayer meeting, pag nasa simbahan, maka-Diyos. Pero pag wala na sa prayer meeting, wala na sa simbahan, hindi na siya maka-Diyos, makalaman na, makamundo na. Minsan nakakalimutan na yung salita ng Diyos, nakakalimutan na yung itinuturo, ipinapangaral na salita ng Diyos kung paano tayo mamumuhay sa mundo ito. Dapat proud tayo, di ba? Na mamuhay sa kanyang salita. Kasi ito yung ibinigay sa atin ng Diyos eh. Diba? Yung kanyang salita ibinigay sa atin upang tayo ay mamuhay sa kanyang mga salita. Ito yung isa sa mga regalo ng Diyos sa atin. Yung ating pagtanggap ng kanyang dugo't laman, diba? Sa pamamagitan ng banal na misa, yung ating pagpupuri, pagsamba sa Panginoon, isang bagay na hindi rin dapat natin ikahiya. Yung pagbabasa natin sa salita ng Diyos, yung malaman ng mga tao na tayo naglilingkod sa Panginoon, hindi natin dapat ikahiya yun, mga kapatid. Ano man yung gawain na para sa Panginoon, hindi dapat natin ito ikinakahiya. Dapat natin ito ipinagmamalaki. Kasi kapag ikinakahiya natin, tinatago natin at hindi natin ito isinasabuhay, katulad na rin yun ng pagtatwa. Diba? Parang ikinahihiya natin yung pagiging lingkod, yung pagiging Kristiyano, yung bilang mananampalataya ng Diyos. Kasi minsan yun na nagiging problema. Diba? Dati, masigasig sa paglilingkod, sa pagkukwar, sa pagtugtog sa Panginoon, pero dahil na nagkaroon ng nobyo o kaya nagkaroon ng nobya, ang nobyo niya, kaya yung nobya niya wala sa Panginoon, parang nahiya siyang dalin sa gawain. Kasi iniisip niya, ano na lang yung iisipin. Parang ang tingin niya, napakababa ng kapag ikaw yung naglilingkod sa Panginoon, parang nakakahiya na malaman ng nobyo niya o girlfriend niya. Di ba? May mga ganun tao eh. O kaya sa mga barkada niya, hindi niya may pagmalaki na siya ay naglilingkod sa Diyos. Kasi natatakot siya na pagtawanan, natatakot siya na may masabi yung kanyang mga barkada. Kaya minsan, yun talaga eh. No?
Pag namuhay ka sa salita ng Diyos, marami talagang mga barkada mo na sasabihin na masyado kang OA, no? Parang ano ka, para kang others, para kang iba, di ba? Parang natatakot tayo na mag-detach sa kanila. Kasi ganun talaga, pag kay Lord tayo, magdi-detach tayo sa sistema ng mundong ito. Kasi mag-a-attach tayo sa Lord eh. Doon tayo lalapit eh, doon tayo dapat dumikit. Diba? Kapag lumalapit tayo sa Panginoon, lumalayo tayo sa mga bagay sa mundong ito. Pero mahirap minsan, na-attack tayo. Kasi gusto rin natin maging in. Ayaw mo mawala ka sa eksena. Ayaw mo may masabi yung mga kaibigan mo, yung barkada mo, o kaya ma-out of place ka sa kanila. Kaya minsan, alam mo yung tama, alam mo yung mali, pero pinipili mo yung mali na ginagawa ng mga kasamahan mo, mga barkada mo, mga kaibigan mo, kasi para wala silang masabi. So minsan, nakukompromise natin yung salita ng Diyos, nakukompromise natin yung moral natin, na ko-compromise natin yung tama sa harapan ng Panginoon kasi gusto natin maging masaya yung mga kaibigan natin. Pero one way yon na ikinakatwa natin, ikinahihiya natin yung salita ng Diyos. Ikinahihiya natin yung pagiging lingkod ng Diyos. Parang kinakaya natin yung pananampalataya natin sa Panginoon, which is dapat nagiging proud tayo, dapat yun ang pinagmamalaki natin. Kaso siyempre, nagiging problema kung hindi rin naman natin isinasabuhay. Siyempre, talagang hindi tayo mapapaniwalaan. Diba? Mahirap talagang sabihin mo sa mga kaibigan mo, sa mga barkada mo, kaya sa boyfriend mo, sa girlfriend mo, na ikay naglilingkod sa Panginoon kung nakilala ka nila na ang sama ng ugali mo, di ba? Na hindi tayo namumuhay sa salita ng Diyos, di ba? Kung ngari, nakilala tayo nila na namumuhay tayo sa laman, namumuhay tayo sa makamundong bagay, na while na naglilingkod tayo sa Panginoon, yung pagiging makadiyos natin, kapag naglilingkod lang tayo, pag nagsisimba, pero pag wala na, outside na sa simbahan, sa community, masasama na, no? Hindi na magaganda pala yung pinagagawa natin. Kaya yun, mga nakilala nating mga taong yun, pagkakilala nila sa atin, siyempre, hindi tayo ganun ka religious, hindi tayo ganun ka makadiyos, di ba? Kaya ikaw mismo, nahihiya kang sabihin na nagkakwer ka, naglilingkod ka sa Diyos, kasi nga nakilala ka nila na hindi maganda yung ugali, di ba? Kaya masyado lang liberated din, di ba? So mahirap talaga mga kapatid. Kasi dapat yung pagiging lingkod natin sa Panginoon, hindi lang yan sa nasa simbahan tayo o nasa prayer meeting, kundi kahit outside, no? Sa prayer meeting, sa simbahan, nandun pa rin yung pamumuhay natin bilang Kristiyano. At least kapag nakamit tayo ng mga bagong kaibigan, alam na nila. No, hindi mo na kailangan mag-pretend. Kasi tanggapin ka man nilang o hindi, okay lang, di ba? Kung sino ang tatanggap sa iyo na ikay naglilingkod sa Diyos, thanks God, di ba? Hindi mo salamat sa Diyos. Kung yung mga tao ayaw nila na ikay naglilingkod sa Panginoon, kung ayawan ka man nila, hindi mo kawalan 'yon, di ba? Kawalan nila 'yon. Kasi minsan may mga tao, ayaw ma-detach sa mundong ito. Kasi kung ayaw mawalan ng kaibigan, ng barkada, kung yung kaibigan mo naman, barkada mo, yun naman ang magiging sanhi ng paglayo mo sa Panginoon o panglalamig mo sa paglilingkod mo sa Panginoon, okay na, nawala akong kaibigan, okay na, nawala akong barkada, ang mahalaga, hindi ako mawala sa paglilingkod ko sa Panginoon. Maraming paraan, no? Maraming mga reason, maraming mga dahilan kung paano natin ikinatatatwa, no? Yung Panginoon sa buhay po natin. Kaya nga, sabi doon, kung ikahiya natin siya, ikakaya rin tayo ng Panginoon sa harapan ng kanyang amang nasa langit. Pero kung siya ay ating kikilalanin din tayo sa harapan ng kanyang amang nasa langit. Diba? Kung proud tayo bilang lingkod ng Panginoon na nagsiserve kay Lord, magiging proud din yung ating Panginoon na tayo ay ipakilala sa Ama. At siyempre, matutuwa yung Panginoon. Parang magulang natin yan di ba?
na kapag ang isang anak, kikinaya niya yung magulang niya, siyempre, masakit, no? Sa isang magulang na ikaw ay kinahiya ng iyong anak. Lalo kung pag ano, siyempre, pag mahirap ka lang, tapos yung anak mo, di ba, na barkada sa medyo mga mayayaman, no, sa mga medyo sosyal, tapos feeling niya na ngayon, mayaman na rin siya, sosyal na rin yung pamumuhay niya, parang ayaw niya na malaman ng mga barkada niya, ng mga kaklase niya, kaibigan niya, na galing lang din siya sa hirap. Diba? So, siyempre, masakit sa mga magulang na ganun. Pero, nagiging nakaka-proud, no, sa isang anak na kahit ganun yung sitwasyon ng mga magulang niya, hindi niya ikinahihiya sa harapan ng kanyang mayayaman o kaya sa mga socialized niyang mga barkada o kaya mga kaibigan. No? Pinapakilala niya pa rin, proud pa rin siya. Wala siyang pakialam kung anong sabihin ng mga tao sa paligid niya na magulang niya mahirap. Diba? So kung ikaw isang magulang, matutuwa ka. Diba? Magiging proud ka sa anak mo. Mas lalo mo mamahalin yung anak mo yun. Ganun din naman sa Diyos. Diba? Sa pamamagitan ng pagsasabuhay natin, isinibabahagi natin yung salita ng Diyos, at gumagawa tayo ng mabuti sa kapwa natin at ginagawa natin ito para sa kapurihan ng Panginoon, mas lalong natutuwa ang Diyos. Kasi bakit? Kasi ginagawa natin ito para sa Kanya. At kung tayo naman ay hindi nahihiya at ating ipinagmamalaki na tayo ay namumuhay sa salita ng Panginoon, tayo naglilingkod sa Diyos, hindi rin tayo ikahihiya ng ating Panginoon sa harapan ng Kanyang Ama. Yung mga taong gumagawa ng masama, hindi nahihiya eh. Diba? Pinagmamalaki pa nila yung masasamang ginagawa nila, makakahihiyan nila eh. Diba? Hindi nga sila nahihiya eh. Binobroadcast pa. Eh, yung ating ginagawang ito, pangangaral, yung pagpupuri, pagsamba mo sa Panginoon, yung paglilingkod mo sa Panginoon, hindi naman masama to. Hindi itong bagay na dapat ikahiya natin. Kundi ito isang malaking pribileyo na ipinagkaloob at ibinigay ng Diyos sa bawat isa sa atin na makapaglingkod sa Kanya. Diba? Makin mo na ang tumawag sa iyo ay Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga Hari. Diba? Sa yung Diyos na nagbigay ng buhay sa bawat isa sa atin. Kaya kung sa mga, ano pa nga, yung mga karian dati, diba? Yung mga sundalo na mamatay para sa kanilang hari, isang malaking karangalan sa kanila yon. How much more tayo, diba? Na makapaglingkod sa Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga Hari. Diba? Isang malaking karangalan yon na dapat nating pagmalaki. So yun naman mga kapatid, at nawan Diyos patuloy magpala sa bawat isa po sa atin. God bless po sa ating lahat.